So, sa gabi pong ito, ang ating topic ay may pamagat na rebuke in love dahil ang gawain po ng pagsaway ay ito po ay isang bahagi ng gawain na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan upang maging maayos ang samahan ng mga magkakapatid. So, I'm a brother's keeper dahil isa po ito dapat na lagi nating iniisip kung meron ba tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating kapwa. O hayaan na lang natin siya sa kung anong mangyari sa buhay niya kasi hindi naman tayo yung gumagawa. So bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo po ay may responsibilidad na ipinagkaloob ng Diyos para sa isa't isa. At ito ay ang mahalin ang ating kapwa. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John 13:34 and 35, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Sometimes it's difficult and it's really a trying circumstance kapag merong conflict within the church. Kapag may mga feelings na nasaktan, pag merong mga salitang nasabi na hindi maganda, nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng isa't isa. Subalit ang sabi ng Panginoong Yesus ay mahalin ninyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So we know that the love of Christ that was given to us is a love that is self-denying and self-sacrificing. And how many times na kapag tayo na-offend ng ating kapatid, ay minamarkahan natin yun. At sinasabing, hindi ko na siya pagtitiwalaan pang muli. Now, we need to learn that our journey towards perfection includes a lot of struggle, a lot of overcoming. And we should understand na ang bawat isa sa atin ay hindi pa nakakaabot dun sa pamantayan ng Diyos. Hindi pa tayo perpekto. So, meron tayong duty sa bawat isa. At ito ay ang mahalin ang isa't isa katulad ng pagmamahal ni Kristo. Sabi sa John 15:12 and 17, "This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. These things I command you, that ye love one another." So very clear, ang pagmamahal na dapat nating ipagkaloob sa bawat isa ay pagmamahal na ipinagkaloob ni Kristo sa atin. Sabi ng Panginoon, "As many as I love, I rebuke and chasten." So God is not a God that is just passive, na hayaan niya lang kayo. Subalit meron siyang ginagawang saway para ang kanyang kawan, ang kanyang bayan, ay makarealize na sila'y nagkaroon ng pagkakamali at sila'y manumbalik sa kanya. So paano natin ipapakita ang ating pag-ibig sa isa't isa? Sabi po dito sa Romans 15:7, "Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God." So maging mapagpatuloy tayo sa isa't isa. Ano po? So isa itong pagpapakita ng ating pag-ibig na maging tayong hospitable. Another is, "Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another." So ang ating pagmamahal sa isa't isa ay dapat sa pagpapalakasan at para sa kapayapaan. Another one is, "For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." So nakita niyo naman po yung mga dapat nating gawin, no? Itrata, maging mapagpatuloy, magpalakasan, maglingkuran sa isa't isa. At ito po ang isa sa pinaka-importanteng talata na lagi nating dapat tandaan, especially kapag nagkakaroon ng conflict o merong na-offend sa atin o may nakaka-offend sa atin. Sabi po dito, "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted." So kung merong napanagumpayan na kahinaan, ang mga nasa tama ay kailangang papanumbalikin ang nagkamaling ito.
sa spirito ng kaamuan. Na i-consider mo rin, ilalagay mo yung iyong paa sa kanyang sapatos. So sometimes, most of the time actually, we tend to react on the things that was done na iniisip natin na naka-offend sa atin. We think others as in a negative way na para bang napakasamang tao niya kasi inoffend niya ako. But if we will only practice at least yung putting our feet on their shoes. So sa halip na ma-judge natin yung action o yung salitang ginawa niya, we can have more empathy. Makikita natin saan ba ang pinanggagalingan nitong taong ito, bakit ito nagkakaganyan. Now sometimes when a person is full of pressure or malungkot, merong pinagdadaanan, but most commonly sa mga babae, kapag merong hormonal imbalance. Sa lalaki, kalimitan pag gutom. Diba? Mainit ang ulo. Pag sa babae, may hormonal imbalance. Hindi niya malaman kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. And sometimes people speak things out of passion, out of emotion, na hindi nila pinag-iisipan. So, if we are to be offended easily, without considering what is happening to that person, ano pong mangyayari? Hindi ba magkakaroon tayo ng kaguluhan, magkakaroon tayo ng samaan ng loob, hanggang sa mahantong tayo sa hiwalayan. Pero anong sabi ng Panginoon? Bear ye one another's burdens, so fulfill the law of Christ. Kasama pala sa pag-ibig natin sa ating kapwa ay ang pasanin kung ano man ang kanilang pinapasan. Sapagkat kung tutulungan nating pasanin ang kanilang pinapasan, mas magiging magaan ang kanilang pasanin. And i-consider natin na baka tayo din dumating din tayo sa panahon na nangangailangan tayo ng tulong, meron ding tutulong sa atin. At ito pa, yung kasunod, sabi dyan, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Bakit importante itong forgiving one another and being kind to one another? Kasi kalimitan po sa atin bilang tao, ano? O sige, patatawarin kita. Pero hindi ko kalilimutan yung ginawa mo sa akin. Now, when Christ prayed the Lord's Prayer, ang sabi niya doon, forgive us our debts as we forgive our debtors. At ang sabi pa niya, kung ano man yung panukat na ginamit mo sa iyong kapwa, yun din ang gagamitin sa iyo ng Diyos. So if you will forgive and you will not forget, and you will hold grudge against that person, are you doing the command of Christ na maging mabuti tayo sa isa't isa at may malambot na puso at magpatawad? At paano natin sasabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, katulad ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. If we cannot forget and forget the things that were done to us, paano buburahin ng Diyos yung kasalanan natin na nandun sa talaan sa langit? And another attitude na kailangan nating matutunan ay yung magpasakop kayo sa isa't isa sa pagkatakot sa Diyos. Sometimes we feel offended because napagsabihan tayo ng ating kapatid na merong hindi tama doon sa ginawa natin. Commonly, anong nangyayari kapag tayo nasaway? As a human being, our first, commonly, hindi ko sinasabing lahat, but ito yung sa natural, sa human nature, the moment na ikaw ay sinaway, ang iyong hahanapin is how to justify your action. And instead of appreciating na meron nagpapaalala sa'yo na, Brad, sis, mali ang ginawa mo. Hindi dapat ganyan. Ay, hindi. Ganito nga si ganito eh. Ikaw nga, ganito ka rin eh. So, yung blessing ng nakaakibat ng pagtanggap ng pagkakamali, hindi natin natatanggap. And kung papansinin nyo, from one mistake, from one problem, it will lead to another unless mag-acknowledge tayo na may pagkakamali tayo.
Hindi ko ba alam kung sino sa inyo nakaranas ng ganito, ano, pero sa akin personally, until I accepted na may mali ako at kailangan kong baguhin yung aking mga gawi, napapansin ko, bakit parang nothing is falling into place. Parang sunod-sunod ang puro mali, puro mali, puro mali. Now, we need to acknowledge that we as human beings are not perfect. Ano? So sometimes we make decisions in life out of emotions, out of nagbabase lang tayo sa isang side. Hindi pa natin nakikita yung buong picture yet nagja-judge na tayo sa mga bagay-bagay. So when our brethren gives us counsel and rebuke us, we have a duty to submit ourselves one to another in the fear of God. Hindi yung iniisip natin kasi kayo mga ganito kayo eh. Ang attitude nyo katulad kayo ng mga ganun eh. So, unless napakinggan natin exactly ano yung buong punto. Sometimes kasi we will pretend na okay na. But in reality, at the back of our mind, mali naman talaga siya eh. Tama naman talaga ako eh. So, hindi natin nakukuha yung blessing ng Panginoon dahil instead na tanggapin natin na may pagkakamali sa ating parte, we want to justify our actions. So, isa po itong key in improving a relationship in the church and with one another if we learn to submit ourselves one to another. Tandaan natin, no one is above anyone. We are all brethren. Ano po? Pantay-pantay po tayong lahat. So therefore, ang authority ay nasa Panginoon. Now, and ang sabi pa dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So kailangan nating magpalakasan. Kailangan nating bigyan ng kaakibat na pagtataas ang bawat isa. And ang sabi sa Bible, di ba? Isipin mo na mas better yung kapwa mo kaysa sa'yo. Hindi tayo dapat maging holier than thou, but rather, isipin natin na mas better sila kaysa sa atin. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. So, why is it very important that we have this fervent charity? Kasi when a person has done something wrong, it is not our duty to publicize it, to publish it to everybody na makakasalamuhan natin. Sapagkat kung tunay na meron tayong pag-ibig, dapat tinatakloban nito ang mga kasalanan. Hindi natin gina-justify, no? Hindi natin sinasang-ayunan. But rather, hindi mo pinalalaki. Hindi mo sinisira yung pagkatao ng ibang tao. And then use hospitality one to another without grudging, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. So very important po na in order for us na lumago ang ating karakter, katulad ng sa Panginoon, dapat matutunan natin how to deal with grievances, how to deal with differences, how to deal with offense, and paano tayo tutulad kay Kristo. So when a brother is overtaken in fault, ano ang sabi? Shall we stay silent? Dahil mahal natin siya? So sabi doon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo, sabi ni Jesus. So sabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke and chasten. So kaya sa Proverbs 27 verse 5 and 6, ang sabi dito, open rebuke is better than secret love. So kung mahal mo talaga yung iyong kapatid, hindi mo hahayaan na magpatuloy siya sa kasalanan. Ano sabi? Suffer not sin in a brother. Huwag mong hayaan siyang magpatuloy sa paggawa ng mali. And if a brother tells us that something is wrong in us, tandaan natin, sabi sa Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Gusto mo ba ang kasama mo lagi lang papuri ang naririnig mo? Matakot ka. Kasi baka hindi mo siya tunay na kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan ay tutulungan ka na lumago at magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Pero kung puro papuri ang naririnig mo, nakakatakot yan. Kasi sa harap mo, maganda sinasabi, pero pagtalikod mo,
sinisiraan ka naman. So, therefore, sa 2 Timothy 4 verse 2, ito yung utos, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So, pansinin niyo po hindi lang basta mag-reprove, hindi lang basta mag-rebuke, hindi lang basta mag-exhort. Kailangan may kasamang long suffering and doctrine. Ibig sabihin, nagre-rebuke ka according sa truth. Hindi nagre-review ka dahil lang sa gusto mong mag-review, dahil magkaiba lang kayo ng opinion. So dapat may basihan ang iyong pagsaway. May pagpapahinuhod, may pagtsatsaga, may pagpapasensya, at ang pinaka-importante, nagre-review ka base sa katotohanan. Ito yung sinabi ko kanina sa Galatians 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Consider mo yung iyong kapatid. Kasi lahat naman po tayo nakakagawa ng pagkakamali. And what will happen kapag hinayaan natin na manatili ang kasalanan sa ating kapatid? Sabi dito sa Ezekiel 3:17 and 18, alam ko marami sa atin ang nakakaalam nito, pero babasahin ko pa rin for the sake ng mga hindi nakaka-memorize. Sabi dito, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require upon him. So, yung mga gumagawa ng mali, ay kapag hindi natin sinaway, ay papanagutan natin ito sa Panginoon. Kaya sabi ni Sister White sa 4MR 195, by every means in your power, seek to repress sin, but never for one moment give sanction to sin, either by your deeds, your words, your silence, or your presence. Every time sin is sanctioned by the professed follower of Christ, the sense of sin is weakened and the judgment thus becomes perfected. So napakahalaga po na akala natin hindi tayo guilty kapag hindi tayo umimik. But we give sanction to sin if we stay silent. Kapag nakikita na rin may kamalian sa kalagitnaan ng mga tao at mananatili tayong tahimik, tayo po ay mananagot sa Panginoon. Kaya nga, ano pong mangyari? Kapag hindi tayo nag-rebuke, lalabas tayo ay mga sympathizer. So anong nangyari? Sabi dito sa 4ASG 13.2, when the Israelites committed sin and God punished them for their transgression, and the people mourned for the fate of the one punished, instead of sorrowing because God has been dishonored, the sympathizers were accounted equally guilty as the transgressor. Sipin niyo po, hindi ka man gumawa ng kasalanan ginawa niya, pero nakasimpatiya ka sa kanya. Ikaw ay kapareho niya. Kung maalala niyo po, sa panahon ng paglalakbay ng Israel patungo sa Kanaan, dalawa sa anak ni Aaron, si Nadab and Abihu, ang nagsindi ng common fire. And they were struck by the Lord, they died. At ano pong sabi ng Panginoon kay Aaron? Huwag mong ipagluksa ang iyong mga anak. Dahil kung ipagluluksa niya ang kamatayan ng kanyang mga anak, ay parang magiging siyang equally guilty doon sa kasalanan nila. So there's an important thing that we need to do. Kapag merong mali, itama. At kapag tayo ay sinaway, huwag tayong ma-offend. Instead, tingnan natin yung point of view na bakit tayo sinasaway. At sinasaway tayo hindi dahil sa may galit sa atin yung mga tao, kundi nais nila na tayo ay maging matuwid o maitama natin yung pagkakamali. And most of all, yung primary duty ng pag-rebuke sa church, sino ang pinaka nagpapasan yan? Sabi po dito ni Sister White, sa Testimonies Volume 3, 358,
Those whom God has set apart as ministers of righteousness have solemn responsibilities laid upon them to reprove the sins of the people. So, kanino po primarily naka-assign ang pagsaway? Sa mga ministro. So Paul commanded Titus, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. There are there ever those who will despise the one who dares to reprove sin. But there are times when reproof must be given. Paul directs Titus to rebuke a certain class sharply that they may be sound in the faith. Now, bakit ganito? Iba-iba yung paraan ng pag-rebuke. Kasi pansinin niyo po, when Christ was rebuking a common sinner, he is not using sharp words. But when Christ is rebuking scribes and Pharisees, di ba? Pansinin niyo naman ginagamit ng salita. Woe unto you, scribes and Pharisees, generation of vipers, ye hypocrites. Hindi ko po sinabing ganoon ang gamitin natin. Ano? But bilang sometimes we need to make a straight testimony. And often, nakaka-offend po talaga. Dahil hindi po magandang pakiramdam ang mapagsabihan ng mali. So, bakit mas nagiging mahirap ang gawain ng pagsaway? Sabi kasi sa Testimonies pa rin, Volume 3, 359, there will be men and women who despise reproof and whose feeling will ever rise up against it. It is not pleasant to be told of our wrongs. In almost every case where reproof is necessary, there will be some who entirely overlook the fact that the Spirit of the Lord has been grieved and is caused reproach. This will pity those who deserve reproof because personal feelings have been hurt. Marami ang natatakot magsaway dahil baka hindi na magsimba, baka ma-offend si kapatid. Now, if we will let that person continue on what he is doing without telling that person to repent and be converted, titigas ang puso niya at isipin niya tama ang kanyang ginagawa. Hanggang sa dadating ang araw, mapapahamak siya kasi hindi natin siya sinaway. Given na po yun. Kapag nag-rebuke ka, may masasaktan talaga. But let us do it in love with all long-suffering and doctrine. Hindi po natin sinasaway dahil gusto nating mapahiya yung tao. Sinasaway natin yung tao dahil gusto nating maitama ang mga dapat na itama. So all this unsanctified sympathy places the sympathizers where they are sharers of the guilt of the one reproved. Very simple. Kapag nakisimpatiya tayo dun sa ginawang mali, tayo ay magiging equally guilty nung gumawa mismo ng mali kahit hindi tayong gumawa ng mali. And in 9 cases out of 10, if the one reproved had been left under a sense of his wrongs, he might have been helped to see them and thereby have been reformed. Personally, na-experience ko po ito. I was rebuking someone to the verge na malapit na siyang ma-convict na kailangan ninyo magbago. But what happened? The people around him told him, naku yan si Raymond. Kung ano lang sinasabi niyan sa'yo, ituloy mo yung ginagawa mo. Tama yan. So what happened now? Hanggang ngayon, yung taong yun, gina-justify niya yung kanyang maling ginagawa. Because of the unsanctified sympathizers na nasa paligid niya, nagsabing, tama yung ginagawa mo. Kahit pa very clear na ito ay mali. So ito yung nangyari, but meddlesome and sanctified sympathizers placed altogether a wrong construction upon the motives of the reprover and the nature of the reproof given. And by sympathizing with the one reproved, lead him to feel that he has been really abused, and his feelings rise up in rebellion against the one who has only done his duty. Alam niyo po, hindi madali ang gawain ng pagsaway. At kung tayo ay makikisimpatiya sa mga sinasaway, lalo pa nating pinapabigat ang gawain ng mga nagsasaway.
Those who faithfully discharge their unpleasant duties under a sense of their accountability to God will receive His blessing. Ito po yung isa sa napatunayan ko na gawin mo yung utos ng Diyos regardless of the consequences. Leave everything to God. Magalit man yung tao sa iyo. And God will bless you more than what you can think. Kasi po, hindi lang minsan na ang mga tao ay hinihiling na ako ay bumagsak ng tuluyan. Dahil gusto nilang makita akong naghihirap. Dahil sinaway ko sila. Yet, God continued to bless. Kasi po, kapag ginawa mo yung duty mo, hindi dahil sa galit ka o kung ano man, kung dahil sense of duty, di ba? Sense of accountability to God. Yung pangako ng Diyos ng pagpapala, magpapatuloy sa iyo. So God requires His servants to be always in earnest to do His will. In the apostles' charge to Timothy, he exhorts him to preach the word, be instant in season, not of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. So mga kapatid, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, meron tayong duty sa bawat isa. We are our brother's keeper and we should not suffer sin in a brother. We need to restore the one na nagkamali. And anyone na binigyan ng saway, let us be quick to acknowledge na hindi naman tayo sinasaway dahil may galit sa atin yung mga tao. Sinasaway tayo dahil meron silang nais itama sa atin. Let us stop trying to justify our actions. Kasi sa halip na maitama natin yung mali natin, magpapatuloy tayo doon sa kaisipan na tama tayo, but in reality, mali talaga tayo. At kapag hindi natin na-correct yun, tuloy-tuloy na mga pangit na pangyayari sa buhay natin ang mangyayari. At pag trace back mo, kung bakit nangyayari yung mga yon, babalik ka dun sa kasi sinaway ka, ayaw mong magpa-correct, ipinagpatuloy mo. So therefore, yung promise ng Diyos sa iyo, hindi niya ma-fulfill. So therefore, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, let us do our duty towards one another. And that duty is to love one another and to correct each one kapag meron tayong nakita mali. So nawa po tayong lahat ay matugunan natin o sagutin natin yung panawagan ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang utos sa atin. Na ang sabi niya, mahalin nyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At palain po tayong lahat at magandang